Magandang umaga po sa lahat ng mga anak ng Diyos. Amen. Okay, so please open your Bible in the book of Leviticus chapter 19. Leviticus chapter 19, and let's read beginning verse 1 up to verse 4. Then the Lord spoke to Moses, saying, "Speak to all the congregation of the sons of Israel, and say to them, You shall be holy, for I, the Lord your God, am holy. Every one of you shall reverence his mother and his father, and you shall keep my Sabbath. I am the Lord your God. Do not turn to idols, or make for yourselves molten gods. I am the Lord your God." Sumandali po tayo yumuko at manalangin. Heavenly Father, we thank you for this morning. Each day, Father God, is your gift to us. You have given us the power to understand your word. You have given us the Holy Spirit, Lord, to perceive your will. We thank you for the strength and for the breath of life. We thank you, O God, for you are our God, and you have called us into your kingdom. We thank you for the new creation. We thank you for the salvation. Through your Son, Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen. Alam niyo po mga kapatid, ang buhay ay meron pong tinatawag na prinsipyo o tinatawag na the principles of life. Ang lahat ng bagay sa mundo ay merong principles at napakahalaga po ng principles. For example, the principles of auto mechanics, the principles of electronics, the principles of electricity, the principles of engineering, na makikita niyo mga kapatid, doon po sa mga principles na yon, doon po tumatakbo ang isang bagay. For example, ano po ba ang principle ng sasakyan? So ang sasakyan pala, meron siyang mekanismo, meron siyang langis, meron siyang gasolina, para tatakbo siya ng maayos. So may mga prinsipyo po yon. At kung susundin mo yung prinsipyo na yon, maganda, magagamit mo ang lahat ng bagay sa mundo ng tama, ligtas, at talagang mabebenepisyuhan gumagamit. In the same way, tayo po'y ginawa ni God. Naniniwala po ba tayo na ginawa tayo ng Panginoon? Amen. Dapat lang po, kasi dalawa lang po ang view. Ang tao daw ay nanggaling sa unggoy o ang tao ay ginawa ng Panginoon. So, dalawa lang po yung umiiro sa ibabaw ng daigdig. Kapag tinanggihan mo ang Biblia, automatic doon ka kay Darwin. Naniniwala na ang tao nanggaling siya sa unggoy. Pero tayong lahat, naniniwala tayo na tayo'y ginawa ng Panginoon. Okay, so yamang tayo ginawa ng Panginoon. Ang buhay na ito ay kaloob niya sa atin at regalo ng Panginoon sa atin. At ang buhay na ito, mga kapatid, ay may prinsipyo. Para tumakbo ito na maganda, of course, ginawa tayo ni God na hindi tayo dinisenyo ng Panginoon na maging miserable ang buhay mo. Tama po ba yun? Hindi dinisenyo ng Panginoon ang buhay natin ay maging mapait. Kung hindi dinisenyo ng Panginoon ang buhay nito na maging kaaya-aya, kapakipakinabang, talagang may enjoy mo yung bawat minuto at ikaw ligaya at pagkatagumpay sa buhay na ito. Siyempre, si God designer siya eh. Kaya nga lang, ang buhay na yon, makikita mo lamang yung fullness ng buhay kung babalikan mo yung mga prinsipyo na tinuro ng Panginoon sa Biblia. Tayo yung nilikha niya,
Sa bawat creation, for example, bumili ka ng TV, bumili ka ng refrigerator, bumili ka ng cellphone, o whatever appliances na nakikita mo sa paligid, pag bumili ka niyan, automatic yan, meron yung tawag na Manual of Instructions. So yung manual na yon, you have to read it. And you have to follow every step or every instruction na nilagay doon. For example, bumili ka ng TV made from Japan. And then, hindi mo binasa yung manual of instruction. Eh, dahil TV, sinaksak mo kagad sa may saksakan. At sumabog, boom! Tapos, pwede mo bang isauli yung TV doon sa Japan? Nang ganun lang? Hindi, of course. Why? Hindi mo binasa yung manual eh. Eh, 110 pala yun eh. Sinaksak mo sa 220. Sumabog. Sino may kasalanan? Ikaw. Hindi mo binasa yung manual. Ganyan din ang buhay ng tao. Kaya minsan ang buhay ng tao sumasabog. Hindi kasi binabasa yung manual. Ang manual po ito. Ito po yung manual ng buhay. Ang Biblia. Okay? So, merong principles. Hindi po natin po pwedeng kaligtaan yan. Hindi po pwedeng i-deny na merong principles of life. At ang principles of life ay nakikita mo rito. Wala po sa mga aklat ng psychology. Wala po doon. Wala po sa aklat ng anthropology. Sapagkat ang Diyos na lumikha sa atin, dito niya sinulat sa Biblia, kung paano ang buhay na tuliligaya, paano ang pamilya magkatagumpay, paano yung mga anak mo magkakaroon ng magandang future. Lahat tayo ng mga magulang gusto natin umasenso, gusto natin mag-prosper, hindi po ba? Eh kung tatanungin ko, isa-isa, ano bang gusto mo sa buhay? Di ba? Minsan, kung may pastor, pag-pray po ako, o ano bang prayer mo sa Panginoon? Long life, happiness, good health. Definitely, lahat naman tayo gusto natin mangyari yun. Di ba? Pero you have to consider the Word of God. Madali na ipag-pray kita na magtagumpay ka. Dami pa-pray sa akin eh. Pero tanong dito, yung prayer ng pastor maganda, pero dapat may kaakibat yun. Dapat namumuhay ka sa principles ng buhay. Kasi kung puro prayer lang ng pastor ang kailangan mo, pero ayaw mong basahin ito, ayaw mo tusunodin sa buhay mo, babagsak at babagsak ka over and over again. Amen? Kasi tumatakbo yun eh. Tumatakbo ang buhay based upon the principles that God has established for all of us. Okay. So ngayon, magbigay po ako sa inyo ng, dito po sa may Leviticus na ating pong binasa, actually napakaraming principles ng buhay. O, bigyan ko lang po kayo ng isang idea. It is better to give than to receive. Isa po yan sa mga principles ng buhay. Ang nagpapakataas, binababa, at ang nagpapakababa, sinataas. Mga principles ng buhay yan. At kung gusto pa ninyo makakakita ng mas marami, read the book of Proverbs. Ang dami pong mga principles ng buhay dyan. Pero ngayon, pag-uusapan po natin, yabang tayo sa Leviticus chapter 19, ito pong tatlo na ito na pinanggit dito, una yung pag-honor sa magulang o yung sabi rito, revere your parents. Katakutan mo ang tatay mo at nanay mo. Isa yan sa mga principles of life. Pag-uusapan po natin yan. Pangalawa, observe the Sabbath. O isa yan sa mga principles of life. Pag-uusapan po natin yan. Pangatlo, turn away from idols. Bakit po ito? Ito po yung mga principle ng buhay. So, dito po tayo mag-dedicate sa araw na ito. Para sa ganon, itong buhay na ito, ma-enjoy natin. Okay. So, magbasa po muna tayo. Ano po ba yung principles? Ang principles ay fundamental truth or proposition that serves as the foundation for a system of belief or behavior or for a chain of reasoning. So, yan po ang foundational truth. It is a conceptual framework. Yan po ang importante sa principles. Ito po ay isang underlying assumption, fundamental, essential, ground rule. Yan po yung mga synonyms ng principle. Okay, dito po sa Deuteronomy chapter 6, before we proceed doon po sa ating mga pasakali po muna tayo. Deuteronomy chapter 6. Verses 24 to 25. Read this very carefully sapagkat
dito sinasabi ng Panginoon kung gaano ka-importante. Kaya nga sabi nga sa may Psalms 128, unless the Lord builds the house, the builder's labor is in vain. Kahit na ikaw ay masipag kang magulang, kahit ikaw ay pagmahal na magulang, kahit na ikaw ay masinop sa pera, kahit maagang-maga ang gumigising at gabi ka nang matulog sa pag-aasikaso ng pamilya, pero kapag hindi mo kinusider si God, yung author ng buhay, the author of the family, ang pamilya mo babagsak pa rin yan. Okay? Kasi nasa Kanya ang tagumpay. Kaya nga mga kapatid, you cannot remove God from the scene. And then, let's read Deuteronomy chapter 6, beginning verse 24 to 25. So the Lord commanded us to observe all these statutes, to fear the Lord our God for our good always. Kung kayo may mga ballpen o markers, please mark this word. For our good always. Kaya daw tayo binigyan ni God ng kautusan. Kung bakit tayo binigyan ng Panginoon ng itong pagkakapal-kapal na Bible, para saan ito? Kung babasahin mo ito, sa ikabubuti mo, hindi ito kalugihan. Nangangarap ka ng maganda para sa pamilya mo, basahin mo ito para sa ikabubuti ng anak mo, sa future ng inyong mga anak, at sa iyong saling lahi. At sabi ng Panginoon, for your good always, and for our survival. Para makasurvive ka sa buhay na ito. Malagpasan mo lahat ng mga difficulties of life. Matawid mo yung buhay hanggang doon sa susunod na saling lahi. Kasi ang buhay hindi lang ikaw. Kapag mali ang pagpupundasyon mo ng pamilya mo, mali rin ang pundasyon ng anak mo pagdating ng takdang panahon. Kaya nga, palpak na yung magulang, palpak pa yung anak eh. Ang orientation pa naman sa panahon ngayon, ganito. Ang mga magulang, kung todo sakripisyo, nag-abroad, nagtatrabaho ng maigi, talagang kung todo trabaho, overtime pa para kumita, para may pang-paaral at may pang-sustain sa mga anak nila. Ang buhay nila umiikot lang sa ganung cycle, ilang nakikita nila. Maganda naman po yun, hindi po ba? Magpakasipag ka para sa pag-aaral ng mga anak. Pero alam niyo ba, kahit na yung anak mo maging doktor, Master of Divinity, Master of Administration, Doctor of Philosophies, yumaman, tumakbo, nakarating sa iba't ibang bansa, pero yung pangalan niya wala sa Book of Life. Anong silbi ng kanyang mga DDD, ng kanyang mga doctorate, mga wala. Wala sa Book of Life yung kanyang pangalan. Yung sinasabi ni Jesus Christ na, maging mo man ang buong mundo, pero nawala mo na yung kaluluwa mo, anong silbi? Walang kabuluhan ang lahat ng bagay. Kaya nga mga kapatid, maganda yung mga magulang na masipag, maalaga sa mga anak, na talagang pinag-aaral, kinakayo ng mapag-aaral yung mga anak, but never forget the Word of God. Kasi ang buhay ng ating mga anak ay magkakaroon lamang ng meaning at purpose kapag sila ay na-train mo na bumalik sa kanyang Diyos at pag-aralan yung instruction ng Panginoon. Doon lang magtatagumpay yung mga anak mo. Amen? Without God, we are nothing. Ang ending din ng lahat ng pagpupursige mo para sa mga anak, death. Impyerno din ang bagsak ng anak mo pagdating takdang panahon. Kasi nawala yung pinaka-importanting elemento, ang salita ng Diyos, hindi na itanim sa kanyang puso. Kaya po, importante po tayo mga magulang, magbago tayo ng ating worldview. Yung ating worldview must be based upon the Bible. Kasi tayo ay nilikha ng Panginoon. Ang buhay nito ay liligaya. Ang buhay na ito magtatagumpay based upon the words of God. Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds out of the mouth of God. Ang nagsusustain sa atin hindi lamang yung pagkain natin. Most of us, nagtatrabaho ng maigi para lang may pagkain sa pamilya. Pero alam niyo ba mga kapatid, isa sa mga talaga nagsusustain sa atin, the Word of God. Hindi lamang yung pagkain. Kaya nasabi ng Panginoon, it is for our good always, and it is for our survival. At nang susunod na
henerasyon. Mga kapatid, meron po tayong responsibility. Yung mga anak natin, before we face God in the day of judgment, see to it, mga magulang, na naturuan nyo ang inyong mga anak sa Panginoon. Sapagkat haharap ka kay God, ipagsusulit mo yan. Ikaw, tatay, ikaw, nanay, pinagkalooban kita ng anak, sabi ng Bible, it is my gift to you. Children are heritage from the Lord. Pero ang tanong, ikaw, tatay, ikaw, nanay, na-train mo ba ang anak mo sa Word of God? Yan ang unang-unang natin. Kaya na napaka-importante mga kapatid, mayroong principles ang buhay. Mayroong principles ang buhay at ito ay nakabase sa may Biblia. Kaya sabi rito, it will be for our righteousness if we are careful to observe all these commandments before the Lord our God, just as He commanded us. Another verse, sabi po sa may Proverbs chapter 4, verses 20 to 22, my son, give attention to my words. Incline your ears to my saying. Do not let them depart from your sight. Keep them in the midst of your heart, for they are life to those who find it and health to their body. Ang salita ng Panginoon, nagbabasa ka lang yan. Buhay ang pumapasok sa iyo at sa iyong anak. Kaya napaka-importante ng Word of God. It gives life. Ang pinakamagandang pamana, the best heritage na may bibigay ng isang magulang sa kanyang anak, hindi lamang edukasyon, kung hindi yung maturuan siya sa Panginoon. Kasi yun ay lasting. Ang education po ay temporal lang, hanggang dito na po sa mundo yun. Pero ang Word of God is everlasting. Pangwalang hanggan. Yung anak mo, matalino na siya sa mundo, matalino pa siya sa Panginoon, may wisdom siya na galing sa Panginoon, alam niyang mag-maneuver sa mundong ito. At magtatagumpay sa buhay nito hanggang sa hinaharap. Okay? It is for they are life to those who find them and health to all their body. Proverbs 3, verses 1 to 2. My son, do not forget my teaching, but let your heart keep my commandments, for length of days and years of life and peace will be added to you. So nakita niyo mga kapatid kung gaano ka-importante ang commandments ng Panginoon? Kung gaano kahalaga ang kanyang mga laws? The Word of God or the law of God are the ways of life. They are the principles of life. Gusto mong lumigaya? Yun, sinasabi niya eh. Gusto mong lumusog ang katawan mo? Sinasabi yun ng Panginoon. Gusto mong maging mag-prosper? O nandoon yun. Give yun lahat. Kaya lang minsan tinalikuran natin ng Panginoon, hinahanap natin sa sarili nating lakas kung paano yung katagumpay, paano tayo asenso, paano ulad ang buhay ng iyong mga anak, other than God. Yun po yung mahirap. Okay. And then, in Proverbs chapter 6, verse 23, for the commandment is a lamp, and the teaching is light, and reproofs for discipline are the way of life. Ito yung way ng buhay. Alam niyo ba, ang buhay, meron siyang way eh. Sa mundong ito, maraming ways. Pero there is only one way na talagang magkatagumpay mga anak mo. Ito yung tinuturo ng Biblia. Ang mga anak mo lalaki sa mga principles ng Bible. Hindi siya tutulad sa mundo na ligaw. Proverbs 3 verse 1, my son, do not forget my teaching, but let your heart keep my commandments, for length of days and years of life, and peace will be added to you. Do not let kindness and truth leave you. Bind them around your neck, write them on the tablets of your heart, so you will find favor and good repute in the sight of God and men. Ang gaganda po, hindi po ba? Lahat po ng itong mga verses na ito ay tumutukoy na ang Biblia
ang pinakamagandang ituturo sa mga anak natin. Hindi yung maging success-oriented, maging career-oriented, maging profit-oriented. Hindi. Dapat ang ating mga anak ay maging God-centered. Sapagkat sa Diyos nanggagaling ang prosperity. Sa Diyos nanggagaling ang tagumpay. Sa Diyos nanggagaling ang future. Kapag ikaw ay humanap ng ibang source other than God, then you are teaching your children idolatry. Iba na ang pinagbubukutan ng lakas. Idols na po yun. Mamaya papunta po tayo sa idolatry. Proverbs chapter 3 verse 13. How blessed is the man who finds wisdom, sa kababasa ng words ng Panginoon, who gains understanding, for her profit is better than the profit of silver, and her gain better than fine gold. She is more precious than jewels, and nothing you desire compares with her. Long life is in her right hand, and in her left hand are riches and honor. Her ways are pleasant ways, and all her paths are peace. She is a tree of life to those who take hold of her, and happy are all who hold her fast. Mapalad yung dito siya nag-cling. Buong buhay niya. Ito ang pinaka-springboard ng kanyang buhay, sa kanyang mga negosyo, sa kanyang pag-aaral, sa kanyang love life, sa kanyang family. In every sphere of his life, dito siya nagbabase. Mapalad yung tao iyon. Magiging maligaya siya. Okay? So marami pa ho yan. Pero punta na po tayo sa principle number 1. Hango po doon sa Leviticus chapter 19 na ating pong binasa. Principle number 1. Principle of life number 1. Establish your life upon the living God. Ulitin ko. Isa sa mga pinaka-importanteng prinsipyo ng buhay upang ang buhay na ito ay magtagumpay, lumigaya, mag-prosper, at ano pa mang dugtog ninyo, nandoon po yon. Unang-unang gagawin mo, principle of life, i-establish natin ang buhay natin sa living God. Bakit po? Kasi po meron pong patay na God. Amen? Establish your life upon the living God, hindi po sa patay na mga Diyos o mga Diyos-Diyosan. Gaya po ng binasa po natin sa Isaiah chapter 44. Yung po'y patay na Diyos. Okay. Alam niyo po, very interesting po. Ang Hebrew word for God, alam niyo po ba yung Hebrew word for God? Kasi English po yung God eh. Pero ang Hebrew word niya, sino po nakakaalam? Elohim. Yung Diyos-Diyosan, alam niyo po ba ang Hebrew word ng Diyos-Diyosan? Elelim. Elohim versus Elelim. Kapag tinignan mo ang meaning ng God, ang nakalagay doon, yung living God, the true God, is Almighty, Sovereign. Yung pong ibig sabihin ng God, yung Elohim, Creator. Yan pong ibig sabihin ng Elohim. Samantalang yung Elohim, yung Diyos-Diyosan, alam niyo po ba ang ibig sabihin niya? Nothing. Vain. Vanity. Things of naught. Wala. Yung po ibig sabihin ng idols. Sa atin kasi ngayon, sa modern times, o pag sinabing idols, nakatingin agad yung mga Diyos-Diyosan. O isa lang po yun. Ayaw ng Diyos na i-establish mo yung buhay mo sa wala. Ayaw ng Diyos na pagkatiwalaan mo at ng iyong mga anak yung wala. Yung mga bagay na walang kabuluhan, elelim. And that is the word, Hebrew word for idols. Elelim. Walang saysay. Walang kabuluhan. Napakarami mga tao ang lumuluhod at sumasamba and they dedicated their life sa bagay na walang kabuluhan. Okay?
So, kinoconfront tayo ng Panginoon, mamili ka. Gusto mong sumamba sa Diyos-Diyosan? I-establish mo, ibig sabihin, kapag ikaw sumamba ka sa Diyos-Diyosan, you are establishing your life and your family sa walang kabuluhan. But if you choose the living God, the true God of the Bible, the Creator, the Sovereign God, the Almighty, then you are establishing your life and your family sa mga bagay na mayroong meaning, may purpose, may destiny, etc., etc. Dalawa po yan. Okay. So doon po sa may Isaiah chapter 44, tignan po natin yung vanity, tignan po natin yung nothingness, ha? Yung sinasabi ng Panginoon, bakit po tinawag ni God, ang description ni God sa may idols is nothing. Tignan po natin Isaiah 44. Sabi po rito, "Thus says the Lord God, the King of Israel, and His Redeemer, the Lord of hosts. I am the first and I am the last. There is no other God besides me." Sabi ni God, the Almighty, the Creator. Wala nang ibang Diyos maliban sa akin. Sabi niya, ako lang. Pero ang mga tao, ang dami niyang sinasamba. Ang dami niyang niluluhuran. Ang dami niyang kinakapitan. Ang dami niyang pinagkakatiwalaan. Other than the living God. Who is like me? Sabi ni God. Sinong katulad ko? O pwede bang ikumpara sa akin yung mga Diyos-Diyosan? Sabi ni God. No. Let him proclaim and declare it. Yes, let him recount it to me in order from the time that I established the ancient nation. Let them declare to them the things that are coming and the events that are going to take place. Sige, na-challenge si God yung mga Diyos-Diyosan. O sige, sabihin mo sa Diyos-Diyosan mo. I-declare nga kung ano yung mangyayari sa inaharap. Sabihin mo nga sa mga Diyos-Diyosan mo, kaya niya bang i-declare yung from the beginning? Wala. Sapagkat ang mga Diyos-Diyosan nothing. May mata, hindi nakakita. May bibig, hindi makapagsalita. May ilong, hindi makahinga. May mga paa, hindi makalakad. May mga kamay, hindi man na may abot. Hindi ko na matulungan. Naalala ko nung picture ng World War II, sa binobomba ang Manila. Nakita ko yung, kasi mayroon po akong malaking libro, na mga pictures taken from actual war, ng World War II. Yung mga kababaihan, nililigtas na yung Santo Niño nila, tumatakbo siya, buot-buot yung Santo Niño. Sana iligtas niya lang sarili niya na maigi eh. Ang iniligtas niya yung Santo Niño, baliktad eh. Dapat yung, kung talagang Diyos yung Santo Niño, yun ang mag-iligtas sa kanya. Meron pa ako nakita another picture, sunog, nasusunog yung bahay. Ang una-una yung niligtas sa Santo Niño niya. Bakit kinakailangan pang buhatin ko talagang Diyos yun? Bakit kinakailangan pang buhatin yun? Hindi niya ba kayang buhatin ng sarili niya? Nothing. Walang kabuluhan. You set your hope, you trusted in nothing. Luluhod ka sa may bagay na walang kabuluhan. Pati yung mga anak mo, natututunan niya pati yung kasinungalingan, pati ang kamangmangan. Luluhod din siya sa walang kabuluhan. Sineset niya din yung hope niya sa nothing. Amen? Amen. Sabi ng Panginoon, "Do not tremble and do not be afraid, for I have not long since announced it to you, declare it. And you are my witness. Is there any God beside me? Or is there any other rock? I know of none." Sabi ni God, wala akong alam. Meron bang ibang Diyos maliban sa akin? Sabi ni God, wala akong makita eh. Wala talaga eh. Kasi kung meron man, it's nothing. Those who fashion the image, the graven image, are all of them futile. Lahat daw ng mga idol maker, yung mga nagpa-fashion, yung mga magagaling na mga artist na nagpa-fashion. Di ba nakakita ng mga idol, sa gaganda ng mga mata, parang lighting eyes talaga. Pagaganda nila, talagang mga pinit mata eh. Para magmukhang totoo. Pagaganda nila yung mga buhok, talaga namang kung todo ayos talaga. Dadamitan mo pa, kasi patay yun eh. Kailangan pagandahin mo yung damit niya. Kasi patay nga, biro patay, lagyan mo ng mga brilliance, yung parang mga ano niya, yung mga rays niya. Bibigyan nila ng buhay sa mga artwork nila, pero still patay pa rin. Wala pa rin siya kabuluhan. Gagamitan ng pinakamagandang mga tapas ng damit. Yung mga magagaling na modista, gagawan siya ng magagandang mga damit. Parang binibihisan yung patay. Wala naman siya.
Pag nangingigan tulong, hindi kayo matulungan. Kasi hindi niya maiabot yung kamay niya sa iyo eh. It's nothing. And then, sabi niya, those who make them, all of them are futile. Their precious things are of no profit. Yung pinapahalagahan nila, di ba? Talagang ang tiwala nila doon, pag lumuhod sila, iligtas mo po ako. Sabi ni God, it is no profit. Si God mismo ang nagsasabi, wala siyang kapuluhan. Wala siyang inudulot sa'yo. Hindi ka niya matutulungan. Kaya nga ang tawagan ni God sa may sumasamba, full. Hanggang, bulag. Sabi ni God. And then sabi niya, even their own witness fails to see or know, so that they will all be put to shame. Lahat na mapapahiya. Yung, eto sabi ni God, yung gumagawa, yung Diyos-Diyosan at yung sumasamba, lahat sila mapapahiya sa bandang huli. Kasi lahat ng mga bagay na yun ay walang kabuluhan. Sabi niya, who has fashioned a god or cast on witnesses fail to see or how they will be put to shame. Behold, all his companions will be put to shame, for the craftsmen themselves are mere men, and let them all assemble to themselves, and let them stand up, let them tremble, let them gather, be put to shame. Okay, so, sasummarize ko na lang po ito. Mahaba po itong Isaiah 44. Basahin niyo na lang po yan for yourselves. Ganito po ang kwento niyan. Kumuha daw yung craftsman. Kasi yung craftsman, nagdedepende siya sa mga kanyang imagination. Kaya nga, gawin ko kayang singkit yung idols. Gagawin ko kayang nakadilat yung mata. At gawin ko nakapikit siya. Di ba? Gagawin ko kayang itim. Ganito kaya itsura niya. Mataba kaya siya. O di ba? Ang idol maker, kung mag-base lang sa kanyang imagination. And then kung yung kanyang imagination ay accepted ng mga tao, mag-reproduce siya ng marami. Yan ang idol maker. Kaya iba-iba eh. Iba-iba po yung mga itsura ng mga idols. They base upon the artistic inclination ng artist. Pero ang Diyos, kaya bang gawin nga ng Diyos? Kaya mo bang, sabi nga, heaven is my throne and earth is my footstool. Anong house ang gagawa mo sa akin? Sabi ni God, anong temple? From the moment na kumuha, ano materials ang pwede mong gawin kay God? Platinum, gold, silver, ano? From the moment you make an image at nag-draw ka, ibig sabihin you define God. Ikaw na ang nagde-define sa Diyos, hindi na si God ang nagde-define sa iyo. Inaalisan mo si God ng kaluwalhatian niya. Kasi si God hindi kaya i-define ng tao. Si God ay hindi kaya maintindihan ang isip ng tao. Magpahanggang ngayon, kahit kami ng mga preacher hanggang ngayon, may nalalaman kami kay God, pero hanggang ngayon, very limited pa rin. Yung kanyang, the vastness of His glory. Yung kanyang infinite majesty, hindi namin kayang i-describe. Yung idol maker, i-describe niya itsura. Kamukha ni Richard Gomez. Kailangan kinky ang buhok mahaba. Foolishness. Features of life. And then, sabi doon, yung craftsman daw, yung idol maker, kukuha daw siya ng isang kahoy. For example, Nara, or Acacia, o ano pa mang kahoy na maganda. Laurel. Palalakihin niya yun, at kung ano na, puputulin niya yun, papatuyuin niya, and then mag-start na siya mag-carve. Maglililok na siya ng anyong, nung rebulto na gusto niya. Kung nakaganyan man siya, o nakabihis kumbero, nakabihis basketballista, kita nyo, ginagawa nilang joke, even yung kailan mag-Diyos-Diyosan, ginagawa nilang joke. Meron pa nga nakita sa tuloy nila, kabayo man eh. Nakita mo yung foolishness nila, sila na rin mismo, ang nagsasabi na they are full. Di nila ginalang, kung yun may talagang Diyos nila ginalang yun. Suotan mo ng pangbata, may nakasuot pa ng pangbata, may nakasuot na hindi nila maintindihan talaga, confused talaga sila. So ngayon mga kapatid, ang sabi po doon sa may Isaiah 44, ang daw, kumuha siya ng puno, inukitan niya ng korteng rebulto. Ito na po yung,
Sabi niya, nagutom siya. Nagluto siya. Pero ang pinanggatong niya, yung piraso ng kahoy na pinag-ukitan niya ng Diyos-Diyosan niya. Isang puno, yung iba pinanggatong, yung iba nung natapos, pininturahan niya, tapos sinimba niya. Diyos niya daw yun. O, nakita mo kung gano'ng kahangan? Sana kung Diyos yung isang kapirasong puno, Diyos din yung pinanggatong niya. Hindi niya magagawang panggatong yun kasi Diyos yun eh. Tama po ba? Yun yung sinasabi ng Isaiah 44, napakahangal ng tao, napakabangbang niya, hindi niya nakikita. Bulag ang kanyang mga mata. Hindi po ako nagsasabi yun, basahin po Bible nyo. Ganyan kahangal ang tao. Ganyan siya kabulag. Matatanggal lang ang piling ng mata natin mga kapatid pag ikaw na nung balik ka sa Diyos. Kapag tumingin ka uli sa may Biblia, magliliwanag uli ang paningin mo. Lahat naman tayo galing dyan eh. Pinalaya lang tayo ng Panginoon. Minulat lang din kayo at mga paningin. Nakita natin. Nakita mo yung buhay na Diyos. Nakita mo yung mga idols. Wala palang kabuluhan yan. Hindi ko natin kailangan yan. Hindi yan po pwede maging reminder ni God. Hindi yan po pwede maging representative ni God. Hindi. Patay yun eh. Sabi nila, parang nanay mo. May picture ka ng nanay mo. Oh, di ba naalala pag nakita mo nanay mo. Bakit ang nanay mo ba patay? Ang nanay mo ba kausapin mo sa picture? Hindi yung nanay mo buhay, hindi yung picture ng nanay mo. Nanay, kailangan ko ng pang-tuition fee. Kausapin mo yung picture? Buhay naman yung nanay mo, hindi naman yung nanay mo. Bakit ang Diyos ba natin patay? Hindi patay ang Diyos natin. Buhay siya. Buhay siya magpakailan pa man. And then, sabi niya rito, they do not know, he falls down, sabi niya rito, he falls down before it and worship it, he also pray to it and says, deliver me for you are my God. Sabi niya sa may prasong puno na inukitan niya. Pati yung umukit sa kanya, sumamba doon eh. They do not know, they do not understand, for he has smeared over their eyes so that they cannot see, their heart so that they cannot comprehend. No one recalls, nor there is knowledge or understanding to say, I have burned half of it in the fire, so also have baked bread over its coals. I roasted meat and ate, then I make the rest of it an abomination. I fall down before a block of wood, he feeds on ashes. Sabi ng Bible, ang taong gumagawa noon ay parang kumakain ng abo. Ikaw ba kakain ka ng abo? Wala ka na sa katinuan mo pag kumain ka ng abo? Ang taong yun ay parang he feeds on ashes, a deceived heart turn him aside. At sabi niya rito, at hindi siya papayag na ang rebultong hawak niya ay hindi Diyos. Hindi na siya papayag. Alam niyo mga kapatid, yan po yung tinatawag na depraved mind. Kapag umabot ka na sa stage na gano'n na hindi mo na kayang i-give up ang Diyos-Diyosan mo, then, isa ka na sa mga tao may depraved mind. Talagang totally sarado na. Wala nang pag-asa na makapenetrate pa si God sa iyo. Kaya nga mga kapatid, kayo na nakapakinig ng salita, do not resist. Hindi po kayo, it is the Word of God. Read it for yourself. Do not resist it. Allow the Holy Spirit to open your hearts and your minds so that kayo po'y gumaling at muling mabuksan ang inyong mga paningin. It is vain. It is nothing. Do not establish your life and your family upon nothing. Sa mga bagay na walang kabuluhan, it is vain. Okay? So, hindi lamang po yung Diyos-Diyosan, in fairness po para sa iba. Hindi lamang po ang Diyos-Diyosan o yung nothing, yung physical image, yung rebulto. Hindi lamang po yun. Ang Bible ay nagtuturo, ano po ba ang Diyos-Diyosan? Anything na pinagkakatiwalaan mo other than God. Anything na pinaguhugutan mo ng lakas other than God. Yan po ang Diyos-Diyosan. Hindi lang po yung physical idols. Kaya nga po sa may Bible, magbabanggit na lang po ng iba. For example, yung ikaw ay nagtatras sa may chariot, sa mga governor, sa mga military, other than yung protection mo kay God. That is idolatry.
You are trusting men. You are trusting the strength of man rather than the strength of God. That's idolatry. Amen? Idolatry, anything na pinaghuhugutan mo na hindi na ang Panginoon. Hindi magtiwala, hindi masama magtiwala sa kapwa mo, pero ang pinaka-main ano mo ay si God. Alam mo na siya'y instrumento na ng Panginoon. Siya'y daluyan lang din ng pagpapala. Pero kung ang nakikita mo talaga na tagapagligtas mo na, si governor, si congressman, wala na, naging Diyos-Diyosan mo na yung mga yon. Hindi lamang physical idols ang Diyos-Diyosan. Sabi nga sa may Jeremiah 17, verses 5 to 8, "That says the Lord, cursed is the man who trusts in mankind and makes flesh his strength, and whose heart turns away from the Lord, for he will be like a bush in the desert, and will not see when prosperity comes, but will live in stony ways in the wilderness, a land of salt without inhabitant." Ang tao daw nang titiwala sa lakas ng kanyang kapwa-tao at tinalikuran niya ang buhay ng Diyos na siyang pinag-source ng lahat ng bagay, ay susumpain yung taong iyon ng Panginoon. Para matutulad siya sa isang puno na katanim sa tigang na lupa, parang sa disyerto. Hindi niya makikita, matutuyo siya, at hindi niya makikita yung prosperity na galing sa Panginoon. But blessed is the man who trusts in the Lord, and whose trust is the Lord. For he will be like a tree planted by the water that extends its root by a stream and will not fear when the heat comes, but its leaves will be green, and it will not be anxious in a year of drought, nor cease to yield fruit. Ang sabi po rito mga kapatid, mapalad naman daw on the other hand, yung taong nagtitiwala sa Diyos. Ang Diyos ang humingi ng tulong, ng lakas, pag may sakit siya, pag may pangangailangan siya, pati mga anak niya, sa lahat ng bagay, ang Diyos ang pinaghugutan niya. And then si God naman gagamit ng mga tao para sakluluhan siya. Pero si God ang tumutulong sa tao. Amen? Ang gamot, pwede mo rin kung maging Diyos-Diyosan yan. Kapag hindi na si God ang nakikita mo, yung gamot na ang pag-asa mo. Ang doktor po, pwede maging Diyos-Diyosan yan. Pag siya na yung hope mo, hindi na si God. Amen. Pero hindi masamang uminom ng gamot. Hindi masamang pakonsulta. Ang point po rito mga kapatid, dapat si God, ang lahat ng bagay na kinakailangan sa buhay para masustain tayo, dapat kay God nang gagaling. Ang lahat ng bagay sa mundo natin ay instrumento lamang ng Panginoon para i-sustain tayo. Dapat ganoon ang ating nakikita. Another idolatry, yung pagtatrust sa riches. So may Proverbs 11 verse 28. "He who trusts in his riches will fall, but the righteous will flourish like the green leaf." Psalms 52 verse 7 to 8. "Behold, the man who would not make God his refuge, but trusted in the abundance of his riches, and was strong in his evil desire. But as for me, I am like a green olive tree in the house of God. I trust in the loving kindness of God forever and ever." May mga tao na talagang, nakakapit na yung riches sa kanya eh. Yun na ang nag-dictate ng buhay niya, yung riches niya. Bumiti po kayo doon. Si God po ang nagbibigay ng riches, at yung riches niya, kung bakit pa binibigay sa isang tao, ay for a purpose. 1 Timothy chapter 6, verses 17 to 19. "Instruct those who are rich in this present world not to be conceited or to fix their hope on the uncertainty of riches." Ang riches ng araw mo, pwede mawala yan. Pwede mag-vanish yan. But on God, who richly supplies us with all things to enjoy. Okay. Ang riches must be enjoyed. Ang riches ay instrument natin. Hindi dapat yung riches ang ating master. Ang riches ay kaloob ng Panginoon as our tool to take dominion in this life.
para magawa natin yung kalooban ng Panginoon. Sinusuplayan tayo ng Panginoon ng kayamanan para lumawak yung kaharian ng Panginoon to establish the kingdom of God. Other than that is idolatry. Instruct them to do good, to be rich in good works, to be generous and ready to share, storing up for themselves the treasure of a good foundation for the future. Mga kapatid, if you are wise, gamitin nyo ang pera ninyo na kaloob ng Panginoon, gamitin ninyo sa karya ng Panginoon, at tatanggap kayo ng totoong kayamanan. Nasa Luke chapter 16 yan, basahin ninyo. Sabi nga ni God sabi nga ni Jesus Christ, kung yung kayamanan ninyo ngayon, hindi pa yan talaga totoo ninyong kayamanan, hindi ka na napagkatiwalaan dyan, paano ka pagkakatiwalaan ng Panginoon ng totoong kayamanan na talagang para sa'yo? Amen? Be wise. Sapagkat ang lahat ng bagay sa mundo ay temporal lang. Isang araw, wala na yan. Ang kayamanan is uncertain. The only certain, the only sure in this life is the kingdom of God. Ang lahat na nakipagkaisa doon sa Panginoon ay kaisa ng Diyos sa kanyang layunin, and they will live in eternity. At sabi ng Panginoon, so that they may take hold of what which is life indeed. James chapter 5 verse 1. Come now, you rich, weep and howl for your miseries, which are coming upon you. Your riches have rotted, and your garments have become moth-eaten. Your gold and your silver have rusted, and their rust will be a witness against you, and will consume your flesh like fire. Wow! Kapag hindi natin alam ang tamang pananaw sa pag-handle ng riches na binigay ng Panginoon, it will become a testimony. It will testify against us in the day of judgment. So, brothers and sisters, be rich in good works para sa Panginoon. Use them for God's glory. Okay? Your gold and your silver have rusted, and their wrath will be a witness against you, and will consume your flesh like fire. It is in the last days that you have restored up for a treasure. Okay, let's proceed to principle number 2. Principle of life number 2, ayon sa Leviticus 19 na ating pong verse. Rest upon God's government. Naalala niyo yung Leviticus 19 kanina, verses 1 to 4? Ano daw yung mga principles of life doon? Una, katakutan mo ang mga magulang mo. Pangalawa ay honor my Sabbath. Pangatlo, turn yourselves from idols. So, inuna natin yung idols. Tapos na tayo sa idols. Ngayon, sa may Sabbath naman ng Panginoon. Bakit ang Sabbath keeping ay principles of life? Simple lang po, sa may Exodus chapter 16, makikita niyo po yung kwento, ito po yung madalas natin may turo rito, Exodus chapter 16, verses 1 to 36, isa-summarize ko na lang po. Nung inilabas ni God ang Israel from Egypt, sila po ay, imagine niyo po, nasa may wilderness po sila, millions, more than 2 billions, more or less 3 millions, ang Israel noon. Kasama ang mga warriors, ang mga anak nila, asawa nila, mga magulang nila, pati mga matatanda, mga babies, kasama doon. Millions po sila. Isipin nyo, how can you survive in a vast wilderness? Walang sari-sari store, walang food market, walang fresh food, walang dagat, walang streams ng river. Wala lahat, kundi isang dry land. Walang nabubuhay na isang halaman. Paano makakasurvive yung baby mo doon? Paano makakasurvive yung matatanda doon? Napakainit noon. Pero kitang-kita mo doon, mga kapatid, ang Panginoon. Kung paano niya sinusustain yung kanyang mga anak. Nag-provide siya ng pillar of cloud by day. At sa gabi naman, pillar of fire. Para may lilim sila sa umaga.
para fresh yung atmosphere sa umaga. At sa gabi naman, apoy para wag makalapit yung mga wild beasts, pati mga scorpions, tsaka poisonous snakes. Pangalawa, nag-provide si God ng pagkain nila. Dito po, dumating sila sa may punto na nagutom sila. Kasi nagta-travel sila, nag-journey sila papuntang promised land. Nagutom sila and then they began to grumble against Moses. Sabi na kay Moses, mabuti pa sana, iniwan mo lang kami sa Ehipto. Buti pang mamatay sa Ehipto, kaysa naman sa mamatay kami rito sa gutom. Sa Ehipto, may karne kami kinakain. So, na-miss nila yung Egypt. Parang tayo, mga Kristiyano, paminsan-minsan, nami-miss natin ang mundo. Pero hindi po ganon. Kapag tayo iniligtasan ng Panginoon, parang sila noon, tatandaan mo, kapag ikaw ay niligtasan ni God, si God na ang maghahari sa buhay mo. Amen. Tatandaan niyo po yan, mga kapatid, hindi po kayo nagbabago ng religion. Ang pagbabago niyo po, mga kapatid, nung kayo po pumunta rito, yung paghahari ng Diyos. Why? Kasi dati hindi ang Panginoon hari sa buhay natin. Ang hari sa buhay natin tayo. Kung ano yung gusto mo, yan ang nasusunod. Pero kay God, hindi ganun ang kwento. Pag ikaw ay nasa Panginoon na, si God na ang hari at nakapangyayari sa buhay natin. Tama po ba yun? Amen. Yes. So ngayon, mga kapatid, ganyan po ang kwento ng Israel. Hinango na sila sa Egypt. Dati ay naghahari sa kanila sino? Si Pharaoh, yung king of Egypt. Slave sila. Walang right, walang dignity. So ngayon, nung sila hinango na ng Panginoon, sila naging anak na ng Diyos, tagapagmana ng Panginoon. Pero mga kapatid, sila po ngayon ay nasa paghaharian ng Panginoon. Tinuturuan na sila ni God kung paano mabuhay ayon sa kanyang harian. Tinuturuan na sila ng disiplina ni God. Tinuturuan na sila na magtiwala sa Panginoon. So ngayon nagutom sila. Pero mo, disyerto, walang pagkukuha ng pagkain. Pwede naman silang humingi ng maayos kay God eh. Kaso, reklamo ang dating nila. Pero ganun pa man, pinakatunguhan sila ng maayos. Sabi ni God kay Moses, Moses, sabihin mo sa mga Israelita, bukas ng umaga, lumabas sila at mamulot ng tinapay na galing sa langit. Yung tinatawag na mana. Kasama ng hamog sa madaling araw, pagbaba ng ulap, andoon yung mga tinapay. Parang pinipig siya na maliliit na puti. Ang dami nung pupulutin mo sa may floor. Pupulutin mo sa umaga, ang dami nun. Kasama ng ulap yon. Yun yung tinapay nila. Mamasahe lang yun, lutuin lang, tinapay na yon. Ang sarap daw nun, parang honey ang lasa nun. So, sa gabi naman, dadagsa ang ibon. Totoo nga. Biro ko yung umaga. Kailangan gumising ka ng umaga kasi yung ulap, pag uminit na, pag tanghali kang gumising, pag ikaw ay medyo napasarap ng inat mo sa bed, wala ka na makukuha ang tinapay. Okay? Kailangan gumising ka hanggang madaling araw pa lamang para kumuha ka ng pagkain para sa pamilya mo. Sa gabi naman, dadagsa yung mga ibon, quail. Biruang babad ang lipad ng quail, talaga nung, hindi sa ibang direksyon, sa kampo talaga nila. Talagang ito naglanding talaga yung mga quail. Ang daling huliin. So, kumuha sila marami. So, may tinapay sila sa umaga, meron silang karne sa gabi. Pero, may instruction yon. Nagbibigay si God ng pagkain, pero tuturuan ka ni God. Kasi si God ng Panginoon sa buhay mo eh. Siya na mag-ahari sa buhay mo. Sa kanya ibinigay yung ordinance ng Sabat. Yan. Ano po ba yung ordinance na nakapaloob sa may Sabat? Naintindihan niyo ito, mga kapatid. Ang Sabat po, hindi lang po yung every Sunday. Totoo, ito isa sa mga Sabat. Pero alam niyo ba, ang Sunday worship o service natin, ito po yung pinakadalis sa lahat ng mga Sabat ng Panginoon. Ang sabi po sa Leviticus 19, honor and observe by Sabbath. Plural. Why? Padalas yung pag-aralan dito ang daming Sabbath. Bawat kapistahan nila, they have 7 major festivals at kada isa doon may mga Sabbath yun. Meron pang annual Sabbath, meron pang weekly Sabbath, meron pa yung every 70 years na Sabbath. Ang dami po nan. So ngayon, mga kapatid, lahat po nung iyon, it represents the rest. Nire-represent nun yung pagtitiwala natin sa Panginoon sa kanyang paghahari, sa kanyang government, sa kanyang nasasakupan. Yung magtatrust ka sa kanya. Si God ang magpo-provide sa iyo ng pagkain mo. Magtrabaho ka. Yes, may kasabihan yung mga tao. Sa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. Totoo po yun.
Pero mga kapatid, kung wala si God, wala kang magagawa. Diba? So nakadabase sa may pangako ng Panginoon yung kanyang pagpapala. So nagbigay si God ng mga ordinance. Sabi niya, una, ang kukunin lang ninyo ay isang omer lang kada isa sa inyo. Yung isang omer na yun, eksakto lang yung nakakainin mo for the whole day. Yung tinapay mo, breakfast, o siguro mayroon pang merienda. Diba? Ang Pilipino kung kumain 5 times a day. Ang Japanese 3 times a day. So ngayon, ang sabi ni God, 1 omer lang yon. Si God ang nag-define ng measurement na kailangan mo lamang para sa sustenance mo for this day. Only. Hindi for tomorrow. Nakita mo yung tao, yung reaction ng tao, ginawa nila hindi. Yung ang tao sigurista siya eh. Kasi na natuto siya, nasanay sa may sarili niya na kung survival, sige, survival of the fittest, kung makakuha pas marami. Tinuturuan tayo ng Panginoon na matuto naman ng buhay ayon sa iyang salita. Ang ginawa ng iba, kumuha ng marami, more than 1 over. Yung iba naman kumuha ng kaunti. Pero nalaman nila, nung sinukat nila, yung kumuha ng marami, hindi rin sumobra. Yung kumuha ng kaunti, hindi rin nagkulang. Why? Mga kapatid, itatandaan po natin, si God ang nagsusustain sa atin. Ilang taon na tayo, ilang Kristiyano dinanan sa buhay? Meron bang lumagpas ang isang pagkain dito? Wala, tataba ninyo lahat eh. Ang lulusog ninyo lahat. Yan po'y katunayan ng Panginoon, di nagpabaya. Minsan gipit na tayo, pero hindi tayo pumapaligan ng pagkain natin. Amen. Nakakapag-McDo pa tayo. Pangalawa, sabi ni God, so ang unang binayunin kagad nila yung unang instruction ni God, huwag kang kukuha ng labis. Ito lang ang measurement na binibigay ko sa inyo lahat. Pare-parehas kayo, mayaman, mahirap, ito lang ang measurement. Pero ang tao dimisobi ngayon, kumuha siya ng ano. Dahil sa kanyang, hindi pa siya nagtiwala sa Panginoon eh. Nagtitiwala siya sa lakas niya. Okay? Pero tinuturuan tayo ng Panginoon na magtiwala sa Kanya. Pangalawa, sabi ni God, huwag kayong mag-iiwan niyan kinabukasan. Ang ginawa ng iba, ugali natin yan eh, yung, i-save ko muna ito, savings for tomorrow. Ipon ka ng ipon kunyari, may mga tao yan eh, ipon siya ng ipon. Pag dating ng 10 years, after 10 years, nakita yung ipon niya, hindi ko na palang kailangan, tinapon niya na lang. Diba? Minsan tayo gano'n eh, kaya iisip mo kasi nabubuhay ka kasi akala mo yung future hawak mo. Ang binigay ni God sa'yo, yung parang ngayon, i-enjoy mo yung parang ngayon. May principles ang business, may principles ang buhay. At itong principle ng buhay nakabase sa Panginoon, sa kanyang order. Mabuhay ka para sa ngayon. Pero hindi ko sinasabing masama mag-saving sa bangko, Hindi ko sinasabing ganon. Pero matutunan natin ang lahat ng bagay sa buhay natin, nagtatrust tayo sa Panginoon. Kung ang kaiipon mo, to the extent na ginigipit mo na yung lahat ng bagay, at napapabayaan mo na yung kaharian ng Panginoon, sa kaiipon mo, hindi mo na nagagawa yung kalooban ng Panginoon, then, mabubulok lang nun. Kaya ganyan nangyari rito, nag-ipon sila, pagdating ng kinabukasan, inuod. Diyan rin na napakinabangan, inipon nila. Pangatlong instruction ni God, sabi ng Panginoon, ngayon, araw ng Sabat, 6 days kayong kukuha ng pagkain, at pagdating ng 6 days, doble makukuha ninyo. Tapos, pagdating ng Sabat, sa 7th day, wala kayong makukuha niyan. Ang tigas talaga ng ulo ng tao. Pagdating ng 6 days, napatunayan na talagang doble yung nakukuha nilang rasyon. 2 omer ang nakukuha nilang rasyon. Kaya lang, sa sobrang sigurista, lumabas pa ng Sabat. Sabi ni God, magpahinga na kayo ng Sabat. Lumabas pa para manguha, talagang napakasigurista natin, ano? Mga kapatid, isa sa mga major principles ng buhay, hindi lahat ayon sa ating gawa. Ang karamihan doon nasa biyaya ng Panginoon. Learning to trust in God's providence. Magtiwala ka kay God. Kaya nga tayo mamanampalataya, isa sa mga special feature ng ating pananampalataya, yung pagtitiwala sa government ni God. Pagtitiwala sa sovereignty ni God. Si God ang may control, hindi mauubos ang pagkain.
Kahit sasabihin ng mga scientists, magkakaroon ng tagutom. Sabi mo ganito, magka-crash yung earth, magka-crash yung moon. Huwag kayo maniwala doon. Si God ang final say. Pag hindi sinabi ni God, hindi mangyayari yun. Pag sinabi ni God, magkakapamin, maniwala ka. Si God ang nagsabi. Amen po ba? Amen. Si God ang nagdadirect ng buong mundo. Siya ang governor ng buong mundo. Nasa kanyang administration. Ang mga kinakain natin, ang dinadamit natin, ang future ng mga anak natin, pati yung mga bills natin sa mga lahat yan nasa kamay ng Panginoong Diyos yan. Learn to trust. Learn to live in the government of God. Under the government of God. Amen? Amen. Hindi lang yung puro diskarte natin. Minsan yung diskarte natin outside doon sa kalooban ng Panginoon. Lakipan po natin, magpahinga po tayo. Kaya nga po Sabat ang ibig sabihin ng Sabat, rest. Magpapahinga ka kasi ang isip ng tao parang ipo-ipo yan. Isip ng isip. Ano kaya kailangan bukas? Kakain mo ng almusal. Ano tanghalian namin? Tatapos mo ng tanghalian. Anong uulam na sa gabi? Ikot ang ikot. Worry ng worry yan Walang katapusan yan. Pati yung future wino-worry niya kahit di pa dumarating. Magpahinga tayo sa Panginoon. Alam niyo ba ang pinakamagandang pahinga ng tao? Yung magpahinga na siya sa kanyang kasalanan. Magpahinga na siya sa kanyang rebellion. Magpahinga na siya sa kanyang unbelief sa Panginoon. Ngayon ang pinakamagandang kapahingaan na mararating natin lahat. Magpahinga na tayo sa kasichismis. Pagod na pagod ang libig natin. Pagod na. Sabi ng puso mo, tama na, parang awa mo na. Pagod na ako. Pagpahingayin mo naman ako. Sabi ng puso mo. Ha? Magpahinga na tayo mga kapatid. Tama na. Refrain from doing evil. Cease from wickedness. Yan po panawagan ng Bible. Magpahinga na po kayo mga kapatid. Pagod ka na. Pagod na sa sobrang away mag-asawa, away, pati 5 pinag-aawayan. Tama na! Pahinga na po tayo mga kapatid. Rest upon the Lord. Yan po pinakamagandang Sabat. Amen? Yan ang pinakamagandang Sabat. Nagpahinga na po tayo sa unbelief. Magbibigay ba ako ng tithes o hindi? Kung isang problema niya, magbibigay ba ako ng tithes o hindi? Walang kapahingaan. Worry siya lagi ng worry. Baka, pag nagbigay ako ng tithes, baka yung mga pastor nila. Ay, nako. Dito po sa akin, wala pong corruption dito. Okay. So ngayon mga kapatid, pag-aralan po natin yan. Isa yan sa mga principles ng buhay. Una, do not establish your life and your family upon nothing. Trust in the living God. Pangalawa, magpahinga ka sa Panginoon. Magpahinga ka sa Kanya. Hindi lahat gawa ng tao. Ang iba, karamihan gawa ng Panginoon. Meron lang pinapagawa si God sa iyo, certain work. Pero karamihan doon si God. Minsan, ang gusto ni God, pahinga ka lang, huwag kang gagalaw. Katulad ginagawa ni God sa Old Testament noon, walang magtatrabaho, walang magluluto, pahinga lahat. Walang mag-o-open ng business, pahinga lahat. Negosyante ka na po, isip ko yung mga customer ko sayang, doon tumatakbo na. Diba? Sabi nga, pahinga. Sabi ni God, pinapahinto sila ni God. Para makapag-rest yung soul nila. Makapag-rest kung buong being. Kailangan natin ng rest Kasi takbo ng takbo ito. Parang ipo-ipo yung isipan natin mga kapatid. Okay? Pangatlong prinsipyo ng buhay na itinuro ng Panginoon. Honor God's appointed ambassador. Wow! Ang mga magulang pala, parang ambassador pala yan no? Hindi lang pala si nanay at si tatay yan. They are ambassadors of God. Alam niyo ba kung ano ibig sabihin ng ambassador? Kasi sinabi niya sa may Bible you are ambassadors of Christ. Ginamit niya Apostle Paul yung salitang ambassador Sa atin, kung sinabi mong ambassador, sila yung mga special envoy from one country to another country. Pero alam niyo mga kapatid, ang mga nanay at tatay, they are the special envoy of God upon mankind. Sa bawat pamilya ay nire-represent si God. Nino? Ng tatay at nanay. Kaya nga ang sabi sa Leviticus 19, hindi lang basta honor ang ginamit na word. Fear! Revere your father
and your mother. Tanongin ko nga kayo mga anak. Hindi lang kayo mga yun, dapat rin tayo, mga anak din tayo eh. Hindi po ba? Hindi naman tayo lumabas sa may kawayan. Lahat po tayo may pusod. Sino po walang pusod dito? Kasi pag walang pusod, hindi ka pinanganak. Pag may pusod ka, nanggaling ka sa nanay. So lahat tayo may pusod, ibig sabihin lahat tayo anak. Isipin niyo po, ano po ba ang ginawa ng inyong mga magulang para sa inyo? Na bakit kinukumandigan na igalang mo ang nanay mo, ang tatay mo? Ang ganda ng mga pangako ni God, sabi niya, Deuteronomy chapter 5, verse 6, honor your father and your mother as the Lord your God has commanded you. Hindi po ito plea. Hindi po ito optional. Yung paggalang sa magulang is a commandment. It is a must. Sabi ng Panginoon. Sabi rito, honor thy father and thy mother, for as the Lord your God has commanded you, that your days, what? May be prolonged. Para humaba ang buhay mo. Uy, secret plan ng long life, ano? Ang paggalang sa mga magulang. Sa Bible po yan, no? Formula po ni God ito. Kasi gusto natin mahabang buhay, eh. Minsan ginagawa natin para mabubuhay natin, gagaya tayo sa Chinese tradition. Pansit. Mas mahabang ganun, para mahaba daw buhay. That's a lie. That is based upon nothing. Ito, sure ito, kasi siya yung author of life. Sabi ni God, honor thy father and mother that your days may be prolonged on earth. Ahaba ang buhay mo. And it may go well with you on the land which the Lord your God will give you. Ibig sabihin, kapag alam mong igalang ang tatay at nanay mo, hindi lang ahaba buhay mo, magpo-prosper ka pa sa buhay na ito. And then pangalawa sa Colossians 3:20, children, be obedient to your parents in all things. In all things. For this is well-pleasing to the Lord. Ito ay nakakalugod sa Panginoon. Kapag ang isang anak, in-honor niya ang kanyang nanay, nirespeto niya, ginalang niya, hindi siya sumasagot-sagot ng hindi niya binabara-bara ang magulang niya. Natutuwa si God sa kanya. It is well-pleasing in the sight of God. Ang ganda sa mata ng Panginoon. Pero yung mga anak, startup lang nanay eh. Anak, mag-ano ka nga, magpalit ka naman ng mo. Kayo naman, lahat na, pinapakailaman yun. Nako, sabi na nga, yung uwak, lulipad, pupukain yung bata mo, sabing gano'n. Sabi pa sa Ephesians chapter 6, verse 1 to 3, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and your mother, which is the first commandment with a promise. So it may be well with you, that you may live long on earth. Iisa ang promise. It is the promise of life. It is the promise of long life. It is a promise of prosperity. Gusto ng Diyos na yung mga anak natin mag-prosper sa buhay na ito. Ma-enjoy yung life. Pero, walang shortcut. Children have to obey and respect their parents. Ang tanong dito, bakit ba? Ano ba ang role? Ano ba naging role ng mga magulang sa atin? Ano bang ginawa ng mga magulang natin sa atin? Ano ba? Alam natin sila ay special envoy ni God. Sila yung representative ni God. Pero ano bang ginawa? Sige nga, isa-isa natin mga magulang, ay mga anak. Una-una, they gave us life. Tama? Tutol ba kayo doon? Ay, kung wala tayo ngayon, kung wala sila, wala tayo ngayon. Yung buhay na binigay ni God sa kanila, yun yung buhay na ibinigay nila sa iyo. Nag-transmit sila ng life, kaya nga kayo nabuhay ng ganyan eh. Yan ang unang-unang binigay nila sa atin. Buhay. Pangalawa, ninurture nila tayo, inalagaan ng buong pagmamahal, pinakain, magpahanggang ngayon, dinadamitan, nagpahanggang ngayon, binigyan ng shelter, at tayo'y pinrotektahan mula pa nung baby tayo, magpahanggang ngayon, kahit na may mga asawa ang mga namin talagang overprotective. Kaya nga may tatawag na pag ang apo ay papaluin ng tatakbo sa lola, wala, o pasok sa saya ko. Protection ng magulang. Ano pang ginawa ng magulang sa atin?
They help us overcome our fears and help us become strong emotionally. Hindi po ba ang mga magulang, ang bata, alam nyo, nung nakita ko yun sa apo ko ang bata, takot siya sa kulog. Mga ingay na malalakas, takot sila. Pero yung tatay, yung nanay, anak, hindi, it's daddy, papanukin ni daddy yun. Ganyan. Lumalak siyang loob ng bata. Na-encourage na, pati yung mga emotions, nila, imbalances, na iaano ng mga magulang sa kanila. Kaya paglaki nila, normal sila. Magkano babayad doon, mga anak, sa mga magulang? Wala, priceless yun. Ginawa nila yun with whole heart, ng buong pagmamahal. Ano pang ginawa ng mga magulang? They educated us and trained us to become mighty on earth. Pero hindi ba naggagasto talagang kayod marino yung mga tatay, nagpapasada, nagpa-farming, kung anong ginagawa. Tapos pang ipagko-computer lang ng anak. Bibigyan ng baon. Anak, nag-aaral ka ba? Opo. Pero doon sa tulo lang ako. Gusto ng mga magulang na maging mighty tayo on earth, maging strong tayo, maging competent tayo na humarap sa mundong ito. Yan ang ginawa ng mga magulang. Tama po ba mga magulang? Happy Mother's Day po. Happy Father's Day. They help us discover our gifts and potentialities. Sila ang tumulong sa atin na nakita natin, discover sa atin, anak, kung galing mo kumanta, ginugulong ka ng mga anak mo, ng nanay mo na kumanta, pinibigyan ka ng mga tip para kumanta ka ng kumanta. Nakita nga ako doon sa may mall Meron po din mga naka-enclose na singing di ba? Kakanta ka doon, videoke, enclose. Nakita ko yung tatay, tsaka nanay, tsaka yung anak nila, tinitrain nila yung anak na kumanta, Yun mo yun? Yung tinutulungan ng mga anak, tatandaan niyan. Kung ano man kayo, dahil sa inyong mga magulang yan. Minsan, ang galing mo mag-drawing, kasi yung nanay mo, binigyan ka ng ballpen binigyan ka ng crayola, binigyan ka ng mga papel Kaya ka gumaling mag-drawing. Tama po ba? Kung wala kang binigay ng ballpen sa'yo, matututo mag-drawing? Sila ang tumulong sa akin para ma-develop kung ano ka ngayon. Ano pang ginawa ng magulang? They introduced to us to the walk of faith in God and fear of Him. Sila ang nagsasabi, anak, masama yan. Ayaw ni God yan. Tama po ba, mga magulang? Copy. They shared to us their experiences as our ladder for better future. Diba? Yung mga experience nila, ang mga magulang ganyan sinishare na experience. Anak, ganito, karanasan ko, ganito. Ito, nagkamali ako rito. Anak, kung sa sunod sa iyo, huwag mo nang gagawin ito. Huwag ka nang lalakad sa ganitong Biruin mo yun, yung karanasan nila, ang laking factor na noon. Nahakbang ka na lang para sa progress na. Lalagpasan mo na yung mga error of life. Dahil tinuro na magulang mo yun. Nakalagpas ka na, samantalang kami, dumaan kami sa hardships of life. Biruin mo yun, binigay na lang sa inyo, pinagpagmura, yung talagang, yung essence, binigay na lang sa inyo. Ano anak? Dapat pinapalakpakan yung mga magulang ninyo. They imparted to us their wisdom and the principles they learn in this life. Natutunan niya ng mga magulang na ang buhay pala may mga prinsipyo, nag-gain sila ng understanding ng wisdom. At anak, ito ipapayo na ng mga magulang, kaya nga makinig kayo sa mga payo ng mga magulang. Ang payo ng magulang talagang priceless yan. Ang payo ng mga magulang, maaasahan yan. Bakit? Dumaan sila sa hardships of life. Precious po yung mga pangaral ng anak. Huwag kang sumama sa masamang barkada kasi mapapakama ka lang. Yung akala mo naman, interpretation mo, ayaw mo kasi ako lumigaya Hayaan mo na lang ako. Ayan. Samantalang yung payo magulang, priceless yun. Karunungan yun Kasi nakita niya na yun, pinanggalingan niya na yun. Amen ba mga mag-anak? Amen. Sabi ng Bible, they encourage us to aspire and to reach that aspirations. Diba? Tinulungan tayo mga magulang natin na mangarap. Anak, anong gusto paglaki mo? Gusto kong maging ballerina. Gusto kong maging dentist. O yung mga anak, yung mga nanay na, moral support naman. Ginugruga sila hanggang sa lumaki. Kaya nga ganoon sila. Nabuo sa heart nila yung confidence na yon na mangarap sa buhay na to at habutin yung pangarap na yon. Sino gumawa nun? Mga magulang.
Karapat dapat ba silang i-honor? Yes! Big yes! Happy Mother's Day. They show us the good values of family ties. O diba? Meron tayong family culture eh. O close tong mga family, o magkaroon tayo ng reunion. Saan mo natutunan yun? Sa mga magulang mo. Diba? Naku-hold yung family. Lumalaki, alam niyo ba ako nakakita ng family na kapag hindi hinold dyan ng parents, walang mga reunion, nagdi-disintegrate yung family, nagkakanya-kanya sila. Pero doon, pag nagre-reunion kayo, na ano yung family ties, o isa tayo, nagkakaroon ng tingin ng mga magpipinsan, kahit sa second degree, third degree, malapit pa rin sila. Bakit? Nag-effort yung magulang eh. Yung value ng family ties, mahalaga yan. Yung respect, mga pagmamano, maganda yan. And then, they inherited to us even their wealth as our tool for a better future. O biro mo, pati ngayong, minsan, si tatay, si nanay, sila nagpagal pa tayo ng bahay. Pagdating ang anak, pamamana ko sa yung bahay na yun, ha? Pinagpagalan nila yon. Ikaw lang, mag-receive ka na lang. Isipin mo yun, pinagpaguran nila yon. Yung perang inipon nila sa may bangko for how many years? Papamana lang sa'yo. Tapos yung mga anak, pag nila alam yung budget, mag-aaway-away pa sila. Yung pa yung naging cost ng kailang division, samantalang mga magulang hindi ganun intention. Tama? Ano pa? Tinuruan nila tayo ng mga magulang kung ano ang value ng respect, ng honor, ng dignity, at integridad. Sino turo nun? Mga magulang. And they demonstrated to us the true meaning of love. Kung ano ang pag-ibig. Nakita natin yun. Nakita mo yung pag-ibig ng magulang mo, priceless. Mula pa nung bata, napaka-selfless. Isusubo niya na lang para sa kanya, pang merienda niya, bibigyan niya pa sa anak yan. Yan ang galing mga nanay. Kaya nga ang mga nanay, noted yan eh. Pag galing sa may handaan, may dalang supot yan. Pag galing sa handaan niya, may dalang lobo yan. Kasi laki sa isip yung mga anak niya. Mabigyan niya ng kasiyahan. Kahit na hirap tayo sasakay ng bus, may dadalang lobo. Nakita ako nun eh. Minsan piyesa nag-given na pasabay ako ganun eh. May mga nanay, may mga dalang lobo. Hirap na nga. Siksika na nga, dahil pasero. Hindi pinibitawan yung lobo. Bakit? Yung pag-asa mabigyan niya yung anak niya ng kasayahan. Nakita niyo? Kaya nga mga kapatid, tapos i-dishonor mo yung magulang mo, lalapastanganin mo, nagkasalita pa lamang sila eh, para kung mas magaling ka pa sa nanay mo, yung karanasan nila, yung karunungan nila, grabe yun. Tapos sasagutin mo lang ganyan magulang mo, na para bang ikaw ang magulang sa kanila. Minsan yung mga anak, kakaunti lang alam nila, parang mas marami na silang alam kaysa magulang nila. Hindi po ganun yun. Ang magulang ay worthy of respect. Kung gusto niyo humaba buhay ninyo, kung gusto niyo mag-prosper sa buhay nito, honor your father and your mother and obey them and fear them. Ang commandment ng Bible, katakutan ninyo ang mga magulang ninyo. Pag nagsasalta sila, manginig ka, yumuko ka. Huwag yung dadabog-dabog ka pa, huwag kang ano. Fear your father and your mother because they are the ambassadors of God on earth. Sila ang representative ni God sa kada pamilya. They represent God in the family. Huwag mo silang sasalang-salatain. Yung sa ibang mga kultura nga, yung upuan ng tatay, hindi pwede upuan ng anak yun. Sa may Bible, tinuturo, pag nakita ka ng gray-headed, yuyuko ka, magbibigay galang ka. Tatayo ka, kung nakaupo ka, tatayo ka, pagbibigay galang. Kasi yung narating nila, grabe yung effort nila para ikaw mamold ka. Gagalang mo sila for the rest of your life. Commandment ng Bible yan. Kaya mga anak, walang shortcut sa prosperity. Walang shortcut sa long life. Yan ang formula ni God. Kung gusto nyo magtagumpay mga anak, huwag kayong gano'ng magdepende sa inyong mga talino. Katakutan nyo ang Panginoon. Katakutan nyo mga magulang ninyo. If you dishonor your parents sa lahat ng efforts nila, unang-una, you are sinning against God who sent them to you. Sila ang nilalapasanan nyo si God. Kasi ambasador niya lang yan eh. Pangalawa, you disinherit yourself from the life of God. Tatandaan yan. Ang inheritance ay dumadaloy mula sa Diyos, papunta sa tatay, sa nanay, down sa mga anak at saling lahi. And once na ikaw ay rebellious ng anak at hindi ka marunong pahalaga sa mga magulang,
you cut off yourself from the inheritance ng mga saints. Kaya importante itong ating pong tinuturo. These are some of the principles of God para sa isang matagumpay at maligayang pamilya. Unang-una, do not turn yourselves from idol. Establish your life doon po sa totoong Diyos. Pangalawa, mag-trust kayo sa government ng Panginoon, sa enter in His Sabbath. Pangatlo, honor thy father and thy mother, for they are the representative of God on earth. Amen? Amen. Ang ending niyan, life, prosperity, blessings, peace, joy, happiness. Yan ang lahat ng mga bagay na gustong mangyari ng tao sa buhay niya. Amen? Hindi po based upon Chinese traditions. Palakang may pera, yung pusang kumakaway-kaway, yung mga bagwa, salamin na nilagay sa wala po yung katotohanan. It is based upon the words of God. Ang buhay ay may prinsipyo. Umiikot ito at tumatakbo ayon sa tinakda ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Magandang umaga po sa inyo lahat. Tayo pong lahat ay tumayo.